seconds. 1, 2. Everybody, please welcome Pablo and Josue. Let's go! Dito na naman kami! Kamusta po Thank kayo you. lahat? Okay naman. Kamusta kayo? Masaya. Sobrang fruitful ng mga araw, mga recent days. Oh. Kasi ang dami namin ginagawa. Pero need din ng rest. Yes. Tama. Ano ba favorite niyong gawin pag nag-rest kayo? Ano yung favorite pastime niyo? Alam Pag mo, hindi kayo nag-work. Ay, actually, ayoko rin pala nag-rest. Bakit? Anong nangyayari? Binawi ko agad. Hindi, Bakit? hindi sa parang pag wala akong ginagawa, mas lalo ako napapagod. Kailangan may gagawin ka. Pero parang nagigilty ka. Oo. Gano'n. Pero anong mga hobbies niyo pag nag-rest kayo? Ikaw, sure ako, motor. Motor, yan. Games, online games. Yan. Computer games. Music pa rin ang ginagawa Pero ko. yun Wala. alam mo sa totoo, tatama naman yung sinasabi niya. Kasi nung mga bata-bata pa kami, kala mo tanda na. Nung mga bata-bata pa kami, talagang alam mo yung addict sa games talaga na pag may free time, game ka. Oo. Pero ngayon parang nawawala na sa Wala system yung gaming. Puro music. Pag may mga shoot nga kami, parang pag may doon na lang nagkakaroon ng ano. Kasi syempre maghihintay ka. Wala ka naman dalang instruments o wala ka naman dalang kahit ano. Oo. So, talagang kill time kami. Pero pag free day, wala, hindi talaga. Yung mostly, kuha ng inspiration. Movie, ganyan. Oo. Movie, o kaya libro, ganyan. Hanap ng hugutan kahit paano. That's nice. What's a recent movie na napanood nyo? Na parang, uy, solid to Parang na-inspire kayo ng sobra. Recent movie. Ikaw. Yung documentary. Yung documentary. Oh my God. Yeah. Binalikan ko yung documentary ni Quincy Jones. Sobrang Ganda lodi. yan. Sobrang lodi talaga Ang ng ganda tao yan. na yan. Ang As in yung sa kanya? Yung sa mismo? kanya. Oo. Pero may bago kasi yung Greatest sa We Are Night the of World. Pop. Yes! We Are the World. I just Yeah. watched that. Pero pinanood ko yung sa kanya, grabe yung dedication, yung passion. Tapos yung nakita ko yung binabalikan niya na para lang makakain siya, binibenta niya yung mga areglo niya ng $10, $12. Mura. Grabe yun, solid yun. Mura pa dati. Ngayon, ang mahal na. Ngayon, mahal na. Quincy Jones Mura lang. Ano lang, Bahay royalties na lang. yung mabibili nung nung areglo niya. Diba? Tapos buhay pa rin siya. Ang dami niyang near-death experiences. So, Pero isa ba si Quincy sa mga talagang nasubaybayan niyo growing up? actually ako, hindi. Hindi rin. Kahit Parang- ikaw sa producer. Hindi rin po. Hindi. Oh. Ano pinapakinggan niyo growing up? Iba-iba. Iba-iba. Yeah. Sa bahay, iba-iba. Puro metal po nung high school. Metal. Yes. Yan sila, lalo sila. Na, Kasi yung sa umaga magigising ka ng But, like who? mga Sino ang falling pinapakinggan? in reverse, ganyan, mga More on yung hindi yung sobrang bigat na may Slipknot pero hindi lahat Slipknot. Parang mas more on hardcore na band. Yung mga- mabigat pero hindi dark. Oo. Yun. di ba dark? Black Black Veil Brides. Black Veil Brides. I Mga love ganun Black po Veil rin. Pero Brides. iba-iba eh. Yan ang makukusundin niyo sa metal. Iba-iba eh. Oo. All Time Low, Red All Jumpsuit. Time Low. Lahat. This is Tapos my syempre, people. Syempre, biglang may sisingit na Justin Bieber. Babasa na yung pop. Medyo Oh, gawa papasok na si pop. Tapos may hip-hop. Ah. Kompleto eh. Doon sa bahay namin kasi, syempre, it's a small house. Pag napatugtog ka, dinig lang lahat ng pati nanay tatay mo madidinig. Damay-damay kayo sa sound trip talaga. Pero good choice yung parang metal. Kasi magaling pampagising yun. Di ba? Oo. Magigising ka talaga. Oo. Hindi, sa bahay namin bawal. Awakening. Oo. Sa bahay namin bawal ka matulog ng hanggang tanghali. Tanghali na! Gising na kayo! Tirik na yung araw, bawal. I love it. Pero sabi nga nila, especially sa mga bahay ng mga Pinoy, di ba? That's where the love for music starts. Ako ganun eh. Parang sa bahay ko talaga nakuha yung love ko for music. Yung parents ko mahilig sa music. And I'm sure yung buong pamilya nyo, I mean the two of you, di ba? Very into music din. So, na-curious ako. I always ask this question. Kasi, di ba yung mga Pinoy mahilig sa karaoke gano'n? Oo. So, ano ba yung parang go-to karaoke song nyo? Naku po. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, hindi mawala. Pero alam mo ba, nung bata-bata ako, laging akong pinapakanta ng Sarah Geronimo na kanta. Diret talaga. Bira talaga. Kasi yung bata ako, mataas yung boses ko eh. Oo. Pinapakanta ka ba ng Ben? Ben, Ni Michael Jackson? Oo, mga ganyan. Tapos yung Forever's Not Enough, yung Sarah Geronimo. Classic! Oo, kinakanta ko yung dati. Hindi ko ma-imagine ngayon. Yun yung kinakanta ko. Sobrang gets yan sa mga Yeah. ano. Pag, Yun nga. pag medyo mataas yung boses ng batang lalaki, Hindi, alam mo na, automatic Ben. may alam Ben. mo naman yung mga nanay pag magkakaroon ng garden, anak, kanta ka, anak, kanta ka. May mga Sasabihin- reunion. Sasabihin sa dito, Yeah, galing kumanta niyan. Ang galing nga anak ko. Sige, pakantahin nyo. Oo. Tapos ikaw kakanta ka, nakaganon ka lang, tapos ayaw mo talaga. Napilitan talaga. Ikaw, Josue, ano yung parang go-to mo dati? Nung bata ka? Bata po eh.
hindi po ako na na magaling kumanta noon eh. Mas kumanta po ako nung high school na. Pero kung karaoke po, yun, Bohemian Rhapsody tsaka Same tayo. Aerosmith. Aerosmith. Ano? I don't wanna miss a thing. I don't Yun. wanna- Classic. Classic eh. Hindi, para umalis na yung mga nagkaraoke, ako na lang matira. Masaya Bohemian Rhapsody. Kasi Oo. lahat pwede mag-join. Oo, yun yung maganda. Oo. Parang Vibes ng lahat starter yun yan eh. True. Pero high school ka na nagsimula, no? Na-discover mo yung bosses mo. Ah, po. Ano High yung school naging na, ano? high school. Ano naging mo? Parang push para sa'yo. Para, kaya ko palang kumanta or Ano po mag-rap. nun eh, parang naggigitara lang ako nun sa school. Tapos sabi, ganda ng boses mo ah. Yun Uy! yun. Yun yun. Kasi dun sa... Instant boost of Nakatingin pala confidence. sa Hindi, sarili. kasi nung bata kasi, parang puro trash talk po yung maririnig mo sa bahay nun. Hindi, yun yung So, love. ang nasa isip ko Tough nun, love sa hindi ako inyo. marunong kumanta. Mm-mm. So, nung high school ko talaga nalaman na, ay, may ganun. boses pala to. Ngayon ko lang ito nalaman. Tol. At, What? so, Totoo tough yun. love sa inyo. Oo, Nag-aasaran sobra. kayo madalas Oo, talaga. laging asaran as in. Wala kaming I love you, wala kaming gano'n. Pag nadidinig ko, ako corny na. Pero, ayun, parang nasanay kami na asaran talaga. Kasi Oo. 5 kami magkakapatid. Mm-mm. Tapos even yung mga little sisters namin, asaran din kami. Tapos lalo na pag nag-game kami, asaran Oo, talaga. trash talk yan for Oo. sure. Pero nagbabanda ka ng high school. Doon ka nag-start. Opo, banda. Pero yun yung vocalist ako, at saka rhythm. Tara. Pero hindi po kami yun, parang official na jamming lang. Anong sound? Anong mga tinitignan Mike niya? M. Okay. Tsaka Kamikaze, tapos, Uy. Kalya Lili, yun po. Yung mga ganun. Mga magbalikable songs. Pero alam mo ba, nag-Battle of the Bands din ako. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakuwento kasi, Ano instrument? pero ako vocals ka? vocalist. Okay. Ay. Pero minsan nagigitara kasabay. Hmm. Tapos, yung kinanta namin, boom tarat-tarat. version. Tarat version. Rock version. Rock Ayos ah. Ay, Dalawa yung taray. pinarform namin, boom Pasabog. tarat-tarat, tsaka Paramore. Yan. Ano? Very versatile. Very versatile. di ba? Pero yung boom tarat-tarat, tunog Paramore yung Oo, tugtog tunog niya. Paramore. Oh, pwede pa rin. Paano yun? Sige nga, i-sample mo ha. Gusto ko i-sample yung paano ginawa eh. Hindi ko Bining na- up mo na Hindi ko eh. na naalala yung areglo kasi second year high school ako nung tagal na men. Tapos, Oh, kapon lang yun. Kailan lang yun? Tapos trip-trip Kailan lang lang? ng mga kaibigan ko ng mga lalaki na magbanda kami. Tapos, para daw kakaiba, boom tarat-tarat. Usong-usong boom Uso yun sa sa Battle of the Bands. Yung biglang Ah, sobrang we? baling-bali na Oo. kanta na weird. Really? I didn't know. Oh. Pero syempre, Gusto pala. pag binabalikan ko ngayon, ba't ko ginawa? baka buti nga one walang day, video, buti walang video. Kasama yun. di ka sure. Meron Wala, yan. wala. Lalabas Oo, yan baka someday. one day, lalabas yun. Magugulat ka na lang. Pero sa bagay, by Tarat-tarat. now, dapat lumabas na yan kung Or meron. baka i-search mo sa YouTube. Di ka lang natag. Oo. Baka Hindi. nandun talaga. Tinesting ko na eh. Para sure, Safe. Boom tarat-tarat track version. para mapa-take down. Oh my Mahirap God. yan. Pero grabe nga yung roots ninyo sa music, no? Yung rock talaga and also, parang nakikita naman namin yung rock influence nyo now eh. And pati yung boses ninyo, parang, I've told you guys this before, pero grabe yung boses ninyo. It's like, I can't do it. Paano? Mas may grit. Oo, may grit talaga. Pero, syempre, to get to that point, ang dami nyo pa ding parang nagawa in between then and now, no? So, paano ba kayo pumunta from yung mga, trip nyo lang yung music to actually pursuing? I mean, syempre, we know na, may mga projects na talaga kayo, but to find yung sound ninyo bilang kayo as individual artists, paano napunta doon? Ang hirap naman ng tanong. Ang dami nangyari. Honestly, ako, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako kung ano yung gusto okay. ko. Hindi siguro dahil gusto ko may certain sound ako, but ang dami kong gustong gawin. Na parang, minsan, nakakaisip ko ng kanta na bigla akong bumabalad, na Aha. parang tapos minsan gusto ko mag-rap, tapos minsan gusto ko sumigaw. So, pagdating din sa music, parang ayoko rin makahon na ito lang yung Ito lang ginagawa ko. Yeah. Kasi, kapag kinahon ko yung sarili ko, parang hindi ko na siya may enjoy. Lalo na pag, I like making songs for myself, pero I like making songs for others din. Say, nakakita ko ng something na very inspiring. Gusto ko siya gawan. Pero kung ako, malungkot yung vibe ko, tapos siya very masaya, parang sasarado ko na agad yung sarili ko para dun sa mga ganong opportunities. So, naisip ko, parang baka dapat wag ko masyadong overthink yung sound ko. Aha. Kasi naturally, lalabas naman siya. And syempre, dapat makapasok yung audience mo dun sa pinapakinggan nila eh. So, kung
malungkot, that malungkot ka lang, i-deliver mo ng malungkot. Aha. Kung masaya, i-deliver mo ng masaya. Yun, ganun lang. So, mas emotional yung approach mo in terms of genre. Most Genre. emotional. Emotional. Ah. Wala pa akong masaya na gawa na kan. Masaya. Akala. Ay, Akala. medyo. Oo nga, masaya naman yung akala. I would say. Pero yung super happy, siguro, hindi pa ako na. Hindi bubbly. Oo. Hindi pa. Hindi bubbly, pero feel ko naman meron na happy. Try natin gumawa ng happy song. Ang title. Happy. Happy. Happier. Happier. Yung nadidinig ko ngayon, parang, butang ba pamagat noon? Pag nadidinig ko, ang saya nito ah. Yeah, butang. Parang never pa ako nakagawa ng ganong ka-vibe na yung pag nadinig mo, mapapasmile ka agad. Wow. Igo-goal ko yan. You heard it here first. Oo. Ikaw medyo mas happy. You sound Yung like. approach ko hindi rin po. Yeah. Dark galit din sa mundo. Hindi naman. Pero ngayon po, yung unang EP ko, yun, ganun po yung tunog niya. Pero ngayon, medyo parang more on parang pwede mo na sound tripin sa car. Oo, kahit, yun nga. kahit may kasama ka, okay lang. Kasi yung dati, parang pangalo lang siya, earphone lang. Yun na una kong EP. Pero yung approach ko po ngayon, sabi ko, kahit ano na. Kasi, ang dami ko rin naman pinapakinggan na masaya Oo. na kanta eh. Ayun din yung something na gusto kong pag-usapan. Kasi Alin? parang we artists, parang do you always make music for ourselves only? For ourselves to Gets. enjoy? Mm. Or gumagawa ka ng music for others din? Aha. Parang, I think yung nangyayari for artists kasi ngayon, dati meron tayong locked in na concept na parang dapat everything we do as artists for yeah. to satisfy our own music. Yes, oo. Pero feel ko a lot of artists naging snob sila dun sa fact na yung bumubuo dun sa artistry mo hindi lang ikaw as an artist Yeah, but the community that surrounds. Definitely. That's So, true. Ano na feel yung community mo ba now, feeling mo naghahanap na sila ng happy na songs from you guys? Feel ko hindi, pero Yeah, hindi sila ko refreshing naghahanap yan eh. pagka ibang Yes. na pakinggan eh. Oo. Hindi naman sila naghahanap, pero ako yung naghahanap. Gusto mo maging Siya happy? mismo. Gusto ko maging happy. Gusto ko magbigay ng happy vibe to other people. Yan nga, napanood ko yung recent interview ni Jacob Collier. Love Parang him. yung paggawa ng music niya, mas na-enjoy niya na looking sa labas kaysa paloob. Kasi music is a shared experience na parang Yeah. parang kung sa'yo lang or kung ikaw lang mag-enjoy, sa'yo na lang yan. Pakinggan mo Oo, na sa wag mo na kwarto, i-release. di ba? Oo. Wag mo na i-release. Pero ayun, parang ngayon napapaisip ako. Parang, ayun, yun yung common question siguro sa mga artists. Madalas ko na didinig na para kanino ba yung music or para sa iba yan or gumagawa ka lang ba para sa sarili mo? Gumagawa ka. Alam mo may magandang sinabi dyan si Tyler the Creator na yun nga about sa mga artists na parang sa sobrang stop natin parang gusto lang natin maglabas sa music tas ayaw natin i-promote kasi para sa akin lang yung music ko eh. Yeah. Pero sabi niya anong point yung love mo for your music kasama dun yung feeling na gusto mong marinig na ibang tao yung ginagawa mo. Yeah. Oh. Ay, naku po. Sakto. Wow. Oo, yun Hindi, yan. alam niyo po. Ako po kasi hindi talaga active sa social media. Mm. Hindi ako talaga active. Talagang parang nag-post ako ng Instagram ng May. Ang susunod ko, December na. Parang ganon. Kumbaga, hindi talaga sobrang active. Tapos ang dami nagme-message, di ko nare-replyan. Pero parang the reality is, hindi ka naman kilala ng tao. And if you want your music to be ma-reach yung mga tao, dapat consistent ka, magpo-promote ka, yung mga bagay na hindi mo normally ginagawa. Pare TikTok, ganyan. Yes. Tama. Sobrang TikTok is the game right Oo. now. Sobrang Parang gets dun kita. mo mapopromote talaga yung music mo. Yung mga common na hindi ko ginagawa. Ngayon, 3 times a day posting. Alam mo yun? Parang kahit na makakornihan ka or siguro hindi ka lang nasasanay sa umpisa. Pero sobrang laki ng nagagawa nun in terms of having or parang putting your music out there sa mga tao, madinig nila. So, ayun, natutuwa naman yung mga current fans ko or yung mga supporters ko na sobrang active ko na daw. Active era. Nakita ko yung mga It's TikTok giving. nyo eh. Meron yung Oo. nasa mall kayo tas masakit na yung chan mo. Sobrang, napanood mo yun? Yeah, I saw it then sa FYP. Oh my God. Pero, it's interesting kasi, yun nga, music is a shared experience, di ba? Pero syempre, nung nagsisimula kayo,
di nyo alam yun na parang you wanna make music for yourself talaga eh. That's why I'm making music kasi gusto ko matry, di ba? And syempre, along the way, nare-realize nyo na yung music ninyo, yung nasi-share ninyo is much bigger than what you think it is, di ba? Pero sa inyo ba, may moment na na-realize nyo yun na, uy, Game na to. Oo, parang kasi 'di ba, there's always a turning point sa mindset ba. So for you, ano yung naging for you guys, ano ba yung naging moment na yun na na-realize na yung music ninyo, it's not just about me, pero sila din. Ako na-realize ko siya nung pumasok ako sa SB. Kasi yun nga, sabi ko nung una, parang I make music for myself. Parang lahat ng mga hindi ko nasasabi, dun ko talaga sinusulat. Sobrang personal ng music for me. Tapos nung nadinig to ng mga supporters, yung 18, yung mga fans, sinasabi nila sobrang nakaka-relate sila. Parang even yung sobrang trite na, sobrang gas-gas, pero pag nakakadinig ka ng your music saved me na salita, parang I make music for myself, but since parang lahat ng tao na-influence pala na nadadama nila yung pinagdaanan ko or meron silang same experiences na pinagdaanan ko. Sabi ko, hindi pala ganito lang yung purpose ng music ko. It has a bigger purpose, and that is to parang warm hug sa mga tao, ganyan, ma-inspire sila. So, ayun po, every time na mag-release ako ng song, parang I make it parang dapat merong something na maibibigay sa mga tao. Hindi basta-basta na ano lang, parang basta makapag-release. Yan. That's true. Ikaw naman, Josue. May moment ka ba na gano'n? Meron naman po. Pero ikaw, nung pumasok ka sa SB, ako pang nagbabasa lang ako ng comments. Kasi, syempre, mga song ko, hindi naman ganun karami po yung comments. So minomonitor ko po parang binabasa ko dun. Ang ganda ng song mo, na-inspire ako mga ganyan. Tapos, ano ba yun yung sa Agos? Meron akong song na hinart talaga dun sa Agos kasi na-touch ako sa story na sabi na parang, ikaw yung nag-push sa akin para gawin tong gusto ko kahit hindi tungkol sa music yung ano. Yes. Hinart ko yun Pero hindi ko na alam kung nasa na siya. Doon pala pinin ko rin para mabasa ko pa. Para hindi Pero na mawawala. ano po siya sa feeling nakakataba siya sa puso kasi hindi mo naman in-expect na gano'n yung magiging epekto ng di ba? Parang naglabas ka lang ng feelings mo tapos iba palang epekto sa kanila. So, yun po, masaya rin. Ang galing na outward looking yung ano nila. Hindi siya internal na parang, eto, feeling ko, I'm gonna make it. It's more of people actually want to listen to my music. People can relate to my music. That's so true. And so fans, on the flip side naman, yung mga fans din, syempre, for us, fan naman talaga ako. Pero as a listener din, syempre, alam namin na ang daming effort that goes into anything. Diba sabi mo nga, very personal yung music ninyo. So, it's hard maging honest sa sarili mo and then i-express mo sa music, diba? And that's why ako personally, Determinado is such a good song. Kasi parang nafe-feel namin, not just through yung lyrics ba, pero yung mismong performance ninyo na may hunger kayo to, continue on sa mga gusto nyong gawin sa buhay. And syempre sometimes for fans, as a fan, it's like, wow, nakaka-inspire talaga. And it's not just for you, but also for us, diba? So, yung Determinado, it's like a great push, not just for you, pero for us, din, diba? So, I think it's such a nice experience, na shared experience talaga yung music, diba? But speaking of Determinado, let's talk about Determinado, right? Kasi, not everybody knows na ang dami niyong pinagdadaanan behind the scenes, diba? And we only see the finished product, ganyan. Especially yung kantang to, very powerful, very moving. No? So, kwento naman kayo a little bit about how the does process. for you guys, working together then, di ba, on this track? Sa Determinado po, parang yun nga po, bali instrumental siya na napakinggan niya. Okay. Kasi parang nanghingi po siya ng mga compilation ko ng instrumental. May beat ka ba dyan? Ganto, ganyan. Tapos, send ko sa kanya parang, parang ilang files yun. Siguro, puro lang siya puro, hindi siya complete na song. Ideas lang. So, instrumental lang siya na may list doon, tapos may title na rin. Tapos, nung nagulat na lang po ako, nag-send siya ng demo na, nakapatong na yung boses na doon, meron na siyang ni-record. So, sabi ko, angas na ito Tapos sabi niya, gawa natin. So, actually may verse na po ako doon, pero yung binigay ko sa kanya, wala pa. Tinanggal mo pero na muna. nung
narinig ko yung verse niya. Inulit Nire-rate ko yung verse. Inulit ko yung verse ko. competitive guys. Sabi, ang ganda ng verse mo. Ayusin ko nga yung sa akin. Di pwedeng ikaw lang. Hindi pwede. Ikaw Kasi, lang. hindi pwede ito gato Sulat ako bago. Pero ayun po, parang nung nadinig ko kasi siya, parang immediately, yung title nga na Determinado, parang ine-exude nga ng music. Kasi minsan naman hindi mo kailangan ng lyrics para madama yung music. Yeah. Na parang, pag nung nadinig ko siya, parang gusto ko bigla mag-gym. Parang Hindi ko sa kanina Sabi hindi ako nag-gym, so umiga lang ako. Sabi niya sa akin na Sinabi talaga. ko, oh my God. Gusto ko mag-gym Ay, parang ganun yung feeling. Pero tatakbo since ka hindi bigla. ako nag-gym, Oo. naglaro na lang ako. Naglaro na lang ako. Pero ayun yung na-feel ko. So, since parang may string na na-pull sa akin, sabi ko, hindi to pwedeng hayaan lang. Yun, nilapatan ko agad siya. Ito yung gusto kong mangyari sa kanta. May choir na parang, yun yung boses ng magdadala sa'yo na parang bibigyan kanya ng energy to push. Tapos dun na dire-diretso yung determinado. Ayun, yung binigay. So, ikaw gumawa nun, di ba? Yung part na yun. Sobrang maganda yung, it's a good feeling. Kaya pinagpatuloy. Pero writing this song, is it coming from a personal sense that yun talaga yung gusto nyong manggaling sa inyo? Oh, Is yeah. it? Pero parang kasi pag-usapan namin ni Sam going into this episode, sabi namin, paano kaya nila nafe-feel yung determination when you're already somehow up there? Ano pinaghuhugutan nyo? Alam mo, dyan sa sagot na yan, never ako personally, I think si Joshua rin, never namin na nakita yung sarili namin na nasa tuktok na kami. Parang That's good. lagi namin, ako personally, syempre, kapag nakagawa ka kasi, hindi naman siya parang laging perfect or something na proud ka, pero there's always, parang you want something better na maiiksid mo pa. And parang yun nga, isa sa mga, pag nasa baba ka kasi, parang lagi kang mag-work hard. May hunger. Kapag nasa tuktok ka, parang May giggle wala ka rin naman kasama doon. Parang, di ba, parang mas maganda yung lagi mong binababa yung sarili mo for you to create or parang makikita mo rin yung bigger picture na hindi lang ikaw yan. Maraming tao na or parang fragments yun nga sabi ko. Kahit na ikaw yung gumagawa, ikaw yung sumusulat niyan, maraming experiences or yung ibang tao or yung fragments na nakuha mo sa kanila, kaya mo nagagawa yung mga song na yan. Ganda. Ayun. Palaging nasa baba lang. Parang ganun yung feeling na gusto namin ihatid din. Parang determinado ka pero hindi ka mawawala sa paningin nila. Parang ganun. Gets. Ganda. We have no excuse, guys, to be up there. Na yun, di ba? Yung feeling natin. Kasi syempre, when we have goals, di ba? Tapos nakuha na natin yung goals natin. Minsan, we feel lost talaga. Sometimes we self-validate too much. Parang, galing ko, wow, gano'n, di ba? But I like Galing. that, no? Kasi parang, complacency is never the answer. Sabi nga nila, di ba? Na parang, you always have to keep that drive, yung hunger mo. Kasi, yun talaga yung nag-push sa'yo in the first place, eh. And the reason na nandun ka ngayon. So, wow, Galing. napareflect ako sa buhay ko, Siguro din po kapag tumigil ka na, kasi wala ka ng love for music. That's Di ba? Parang complacent ka na lang. Wala ka Oo. Yan, Pero- siguro the mere fact na kahit on your free days, music pa rin yung binabalik-balikan nyo. Nakaka-inspire eh. Sobrang nakaka-inspire eh. Makadinig ka lang ng music. At isa pa sa mga sobrang na-inspire ako, yung mga scores. Oh, Yung mga yes. scores. Film scores. Oo, di ba parang, tama. pag pinanood mo yung movie nang walang score, ito siya. Pero pag may score siya, yun yung nakakapanayin ng balahibo. Tinatawid ka eh. Parang hinahatid ka niya dun sa feeling eh. Tapos parang yun yung isa sa mga ginogol ko na parang gusto ko makagawa ng music na parang kahit hindi mo siya nakita visually, dapat nararamdaman mo siya. Oo. Na parang very cinematic yung feeling. Actually, itong Determinado, very Ayun. very film-like yung yung Yes. dating niya. Para siyang score. Yeah. Para siyang entrance. Yeah, parang siyang perfect siya for, I don't know, yung mga scene ng movie na parang, O kaya ano ba, entrance ni Rocky. John Cena. Rocky. Entrance ni John Cena. Ano man ang pakita? Rocky! Nagtatanggal Oh my God, oo, sa WWE or something. Oo. Ganun tumakbo yun eh. di ba? Bubukas yung yung LED. Oh. Gumaganon yung pyro.
Tapos Oh yung my ano God. nila, ang tawag dito, chest nila Specs, gumagano. oo. Pinapaganon ba nila? Yun yung naaalala ko dyan eh. Tapos Actually, meron oo. nga nagsabi na maganda daw na ilapat sa Batang Quiapo or something. Yes. Actually, very action. Oo, true. Oh my Saka, God. meron pa isa sinabi, yung 13, yung animation. Yes, yun. oo. Actually, perfect sa tres. Oh my God, Very that would dark. be so cool, no? Pag nagawa niyo yun. Like, if you're able to make one of your songs, yun nga. Sa, For sure, di naman Oo. malayo. Yeah, for sure. Ano ba yung dream genre ninyo na gusto niyo ma-score yung parang movie? Anong type ng film? Oo, anong type ng film? Ako mahilig ako sa horror eh. Wow! Even evident naman din sa mga ginagawa namin. Sa videos nyo. Yeah, actually, oo. Ako hindi naman ako mahilig sa horror. Hindi ka mahilig. Dinamay. Yun pala. Ako lang pala. sorry. Ayoko nanonood ng horror. Yan ang magkapatid. Oo. Hindi, Oo. iba eh. Tapos alam mo, meron kaming mga plugins na binili. Ang mahal ng plugins. Lalo na yung Mga mga virtual strings, instruments. yung mga strings na ginagamit sa scores, Spitfire, ganyan. Sa Ang contact. mahal. Mahal, grabe. Pero yung mga tunog kasi sobrang real. Sobrang parang mararamdaman mo sa Sine-strings. balat mo. Oo. Na even yung mga trills na yung madidinig mo sa mga horror, parang sobrang nakaka-excite pag nadidinig. Gusto mong gumawa ng score. Pero etong dark side nyo sa music, ano ba siya? Something na kayo talaga growing up? Or is this an outlet? Kunyari, etong personal music nyo ba, outlet ba siya ng dark side? Or kabaliktaran na dark talaga yung upbringing mo in terms of art, tapos yung ibang music mo yung pang-polite na outlet? Feeling ko yung upbringing namin sobrang saya. Okay. Pero hindi namin nalalabas yung mga frustrations Yun. namin. Ah. Kasi sa household namin maliit lang eh. Parang kapag nag-inarte ka. Bawal ko umiyak. Bawal ka umiyak. Kasi Bawal, kami, bawal. tatlo kami magkakatabi sa kama. Yeah. Dali. Gumagano hindi, eh. hindi pwede yun. Maririnig Parang yun. hindi kami nakapaglabas totally ng mga emotion namin. Kasi nga, parang nakakahiya. Kasi parang mga I love you, ganyan. Hindi kami sanay doon. Tapos lalo na siguro yung kuwari, may problema ba kapatid? Tawa siya eh. Alam niya Parang eh. kapag kuwari may problema ka, give him time, parang gano'n. Wow. Gets. Tapos, Space. Oo. pag tutulog na lang yung magkakapatid, tabi-tabi kami. Bigyan lang doon ka sa dulo pa westo. Pero ano siya eh, parang siguro unconsciously, yun yung nilalabas namin. Kasi yun yung hindi namin na-release nung tumatanda kami. Wow. What a great outlet though. Kasi Alam yung mo, iba, a yeah. lot of my friends then, like me, who grew up in a family na hindi ganun ka-expressive, ang daming napupunta into arts. Kasi dun nabubuhos yung need mo to express. Oo, totoo yun. Kaya galit sa... Hindi naman. Pero ano yun, parang madalas kasi pag may mga, nung una kami pumunta sa Manila, lagi sinasabi sa amin ng mga tao, galit ka ba? Galit ka ba? Pero ganun kami mag-usap sa bahay. Siguro sa household namin na parang ang lakas ng boses na parang galit. Pero yun na yung pinaka-kalmado namin. Matapang lang talaga yung dating. Pero ngayon parang nag-adjust ako eh. Kasi, syempre, pag nasa grupo ko, kailangan talaga malaking adjustment yung mangyayari sa'yo. Hindi pwedeng, kung ano ka, yun ka lang. Talagang compromise, kumbaga. Pero nag-translate ba to sa ugali mo sa grupo mo? Oo. Na Na very, ano ka rin, medyo isolated kapag may problema? Or natuto ka rin Oo. maging vocal about it? Hindi. Ganun Pag may talaga. problem ako, never ko na nasi-share sa group. Kasi feeling ko, hanggat kaya ko i-solve yung problem ko, ako na lang, parang gano'n. Tsaka parang feeling ko may stress lang din sila. Parang gano'n. So, ayun. Pero yung ugali ko, nadala ko sa grupo ko na maling-mali talaga. Kasi kuwari, ako sa sarili ko, pag wala ako sa taon, Okay lang yan. ay mali. Okay What? lang. Parang inis na inis ako pag nagkakamali ako. Tapos syempre pag leader ka, kuwari ako nagre-record sa kanila, ano ba yung wala ka naman sa, hindi siya ano eh. Hindi sila sanay sa ganun. Oo. Pero hindi ko nasasabi verbally, pero yung action ko, Oh. doon yung buong na-hurt aura sila. mo, oh, nagbabago. Na-hurt sila. Na parang sabi ko, dapat ko baguhin yan kapag kaya mo yan, galingan mo. Pero deep inside, kating-kating ka noon, tagal naman, 3 oras na Yung nagkukuyawin ka na lang. Very Gets kita supportive. dyan. Very supportive. Pero ano siya eh, syempre, paano ko ba i-share? Parang, yung mga tao na kasama ko ngayon, yung hindi sila expendable. Kumbaga sila yung mga tao na makakasama ko for the rest of my life. Yeah. Na
kahit ano pang ugali yung meron sila or kahit ano pang personality na kailangan kong mag-adjust, gagawin ko. Kasi as a leader, dapat yun yung ginagawa ko. Hindi ko dapat sila pabayaan sa ganung part. Na-share din naman nila sa akin na kapag ganito, nahihirapan kasi ako eh. Lalo pag napapressure ako na mali yung ginagawa Mas ko. nahihirapan Kasi, sila. okay, ganun pala. Sige, next time, bibigyan pa kita. Next time, mas galit pa. Oo. Pero sobrang dami kong learnings nung pumasok ako sa group. Gusto ko yung parang dati nung bata kayo, no? Parang hindi kayo makapag-share ng mga problema ninyo. But nung na-interview ko kayo for Mixclusive, tinanong ko yung working relationship nyo bilang magkapatid, di ba? Tapos sabi nyo, hindi naman kayo nag-aaway, but you're very honest sa mga opinion ninyo when it comes to music. So paano naging ganun? If before, sa family nyo, parang hindi kayo ganun ka-open, but in terms of music, parang very open kayo. Paano nga? Yun nangyari. Siguro kasi pag Hindi yun talaga eh. Pag pangit eh. Pangit eh. Hindi mo masasabi Mas objective. Oo, yun, ganun ka talaga sa bahay. Tapos, sa bahay din namin, hindi pwede yung pwede na. Gets. Dapat Well, I Pwede think, hindi naman siya masama. I don't think na hindi masama siya or Oo. hindi ko alam effect sa ibang tao. Pero kasi growing up, parang kailangan achievers kami. Parang ganun yung sa amin. Parang Tough love talaga. Top 2. Yan talaga. Soft lang pala yung sasabihin ko. Pero sobrang sabi, top nagmamatter yan sa amin. Kuwari, first grading, 98 yung grade mo. Pag naging 93 yan, ng second grading, kahit na ikaw pa rin yung pinakataas, bakit bumaba? Parang ganun sa amin. Pero hindi ko masasabi na pangit siya. Kasi right now, sobrang nagagamit ko siya sa mga True. bagay. Nag-reflect sa excellence nyo as musicians. Yes. Tsaka, ako personally, ayoko rin na pwede na. Basta pwede na. Kailangan maganda yung mailabas ko. Ikaw ba? Sa music, pero nung bata ko, pwede na. Hindi kasi bunso kasi siya eh. honest. Bunso siya eh. At least honest. Pero may top naman ako. Grabe ka naman. Paborito ka naman. Parang May top naman ikaw ako. pwede. Hanggang elementary, high school, wala na. Pero sa music po, hindi pwede yung pwede na nga. Kasi mahal mo na yung ginagawa mo na. So, hindi ko pala mahal yung pag-aaral. Okay lang yun. Joke lang, hindi okay. Hindi okay yun. Whatever floats your boat. Sa academics naman. Pero even sa music, para siyang kuya sa'yo. Yun yung relationship nyo. Or nag-equalize ngayon. Hindi. Kasi personally, I think sa pag-produce nga, mas magaling siya sa akin. I mean, pag sa pag-produce kasi, kailangan maalam ka rin dun sa DAW na ginagamit mo. And how you can create those sounds. Yeah. For example, parang kailangan mo ng tremolo or something. Nasasamahin ko siya, pero kung hindi ko siya Hindi mo kaya alam paano gawin. kung paano gawin dun sa kailangan ko ng tulong. So, siya rin naman, kung wala siyang idea, pero alam niya kung paano i-navigate yung Kasi he had time na magkaroon talaga ng time to practice and learn things. Siguro ako rin, kulang din, tamad din ako. Hindi naman siguro sa tamad. Pero, Busy na. Kasi actually sa sayaw, hirap na ako sa sayaw. Magsaulo ng sayaw. Sa lahat sa amin, sa grupo namin, ako yung pinakamabagal magsaulo ng steps. So parang extra effort ako palagi pagdating dun. Na Sila naman na-frustrate sa'yo. Baliktad. Quits lang. Quits lang. tatanungin ko kayo, napaprustrate ba kayo sa akin? Hindi, pag na kailangan na umusad, sige, usad na tayo, mapaya ko lang practicing gano'n. Hindi pwedeng... yung recording, hindi pwede ganun. Yung sa'yo, pwede yun. Please confirm. Please confirm. I love it. Very, very complimentary nga kayo in terms of skill set, no? Kasi yun nga, si Josue more on the producing, tapos ikaw, Pablo, on, art, like, even... Mas director yun. Directing. Even yung mga performance video ninyo, na-share nga ng team na gumawa ka pa ng storyboard. And I think that's where the achiever comes in, di ba? Na lahat ng gusto mong gawin, gagawin mo. And in detail. Yeah, in great parang detail. hindi nga pwede na. Like, it has to be yung gusto mo talaga. And mahirap din gumawa ng mga stuff na hindi mo gusto, di ba? Like, you have to do it. So, kwento kayo about yung experience niyo, especially for the performance videos, kasi grabe yung nagawa niyo cinematically, musically, performance-wise, grabe. So, musically, yun yung akala, yung mga performance video. Paano ba?
Gusto ko kasi pag may pinanonood ako, kailangan mararamdaman ko siya. Mm. So medyo nag-veer away din ako dun sa, kasi sa group namin, medyo siguro clean palaging look namin. Polished. Gusto ko kuwari, let's say, merong scene na inuman, dapat parang bagong gising ka or something na Actually, nasa bahay ka. yes. Kung ano yung sitwasyon, dapat yun yung makikita nila. Kasi lahat ng elements na nakikita mo, pati yung tunog, nagko-contribute yan para maramdaman ng tao yung gusto mo ipahatid. So, ayun din, pagdating sa mga ganyang video, gusto ko rin ipakita na yung pagiging responsible. Kasi, if you want to talk about something, hindi rin pwede na, alak, about alak. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa video. But you can show it, but yung messaging mo dapat palaging about being responsible. Na parang, hindi bawal, hindi dapat lagi-laging umiinom or ano yung pinakatama or ano yung pagiging responsible nga. So, yun. Tapos yung mga kasama ko dun, sobrang, hindi yung mga actors Yeah. dancers yun. Yeah. Scouts. Sobrang natural nila. I mean, sabi ko, ang galing naman itong mga to. Ibig sabihin, love din nila yung ginagawa nila. I feel like yun yung nag-translate dun sa mismong video. Pati yung banda. Kasi nasa loob kami ng isang room dun eh. Sobrang ingay nun. So, Kasi wasak yun talaga. umahampas yung drums tapos tumutugtog yung banda. Kasi naka-speakers kami nun Tapos habang para talaga siyang na-imitate or na-simulate namin yung Tambay, inuman, jamming. Parang nandun ako eh. So parang kung itanggalin yung banda, parang laki nagpapatugtog sa isang speaker na Pero yun, live band yung tumutugtog. So, nung time na yun, parang nararamdaman ko talaga na nandun ako dun sa moment na nagiinom. Pero lahat yung juice lang. Cute. So, ayun na. Just lang, hindi ka malalasing. Oo. Pero yung mga mata nila, parang lasing na. Galing. For legal reasons. Go, pero yun nga. Oo, go. Ano nga yung point ano? Yung experience Timutan ko lang. Yung experience mo lang. Experience mo ng Oo. video. Okay naman po siya, parang at home lang. Tapos parang hindi ako nahihirapan pag ganun yung setting Setup. Oo, kasi parang natural lang siya sa akin eh. Kumakain kami. As in, kumakain ka na kumakain. sisig. Ng Sarap ka ng kain yun. So, tapos unang tingin, ang sarap talaga nito. Hindi pang props lang. Hindi pa props lang. Tapos perform, parang same lang din, parang very ano lang talaga sa akin. Chill lang kasi ginagawa ko rin naman yun sa bahay eh. Parang gano'n lang siya sa akin. Parang normal na. Tapos yung sa akala, medyo nahiya lang po ako kasi hindi naman ko-close lahat yung mga nagano. Pero kinausap ko na lang si Kuya Jay na kinausap. Kasi si Kuya Jay yung pinaka-ano ko talaga doon nakasama ko. Yung isa po namin kasama, coach namin sa SB. Dancer po. Tapos siya kakilala niya si yun. Pero yung other people hindi. Pero ano naman, parang di naman nahalata na hindi makilala yung mga tao. Actually, very natural nga. And minsan sa mga sitwasyon na ganun, in real life, medyo awkward din sometimes, di ba? Pag di mo kakilala lahat, pero over time. Pero to be fair nga, when shooting, kunyari yung pag umubo ka sa isang couch, is magagantuan kayo, okay lang. Pero pag shoot na bigla, kailangan niya magkwentuhan. Parang all of a sudden, hindi mo alam paano makipag-usap. Parang feeling mo fake na yung ginagawa. Aking baliktad. Kasi pag rolling, doon ako nakikipag-usap. Pero pag tapos na, biglang tahimik ka. Kasi hindi niya kakilala. gano'n. Pero alam niyo yung shoot na yun, nag-start kami ng pull out, pumunta kami ng 5 a.m. Wow. Tapos, supposedly ang tapos namin 9 p.m. Pero natapos kami 4:30. So, 5 hours. Oh. 4:30. So, 5 hours yung extra namin na Wow. Kaso coding yung kotse. So, hindi pa kami Hinintay niyo pa rin 3 hours. Nantay pa kami yung alas 8 para makauwi. Tapos, after nun, nahuli pa ako sa... Oh no! Nahuli pa ako sa EDSA. Sinabihan kita eh. Hindi. Sabi ko, lumabas ka na dyan kasi kaliwayan. Napunta ako sa lane na Pang papakaliwa. left. Ang dami nangyari nung araw Very na yun. memorable. Pero sobrang natutuwa ako kasi sobrang gaanong feeling ko na parang ganun kabilis na tapos yung kailangan namin gawin. Ibig sabihin, we are well prepared. Yes. Na pinagandaan talaga namin. Yung That's so quality, true. hindi siya mukhang ganun kabilis yun. Yeah, yun nga. Parang nagulat nga ako. Sabi ko, 4:30 p.m. Like, very rare yun, guys. Na parang pag may shoot, more often than not, let's be real. Overtime. Late yan. Overtime. Oh, more often than not. So, nagulat talaga ako nung sinabi mo. Tapos, 3 pa yung nagawa ninyo, di ba? That's crazy. Wow.
Ayun din, kaya rin siguro kasi yun, ayoko talaga na umuulit pagdating Aha. sa shoot. Lalo na, kuwari, let's say one take. One take lang dapat talaga siya. Kasi, kuwari, nung moment na yun, ginawa ko siya, ibig sabihin, very spontaneous yun. Pag inulit ko siya, tapos, Yes. maaalala ko siya, ay, hindi na to natural. Ayoko na ganitong performance. Tapos, ayun, okay din naman yung nag-video. Sabi niya, okay yung And yung banda. yung Galing banda, yung okay din banda sila. Kahit mga ano, kasi ang hirap pakinggan nun, wala kaming in-ears. So, Yeah. merong part doon talaga na hindi kami totally sabay sa metro kasi wala naman metro doon eh. So, kung ano yung kalabasan, since live performance mo siya, yun na siya. Di na masyado in-adjust. Ayun, ikaw, anong experience mo dyan? Saya lang. Masaya naman. Yun nga. Medyo nahiya lang ako sa ano. Pero, ano naman sila eh. Welcoming naman yung ano nila eh. Oh. Aha. So, okay lang rin. Kasi, pot nga ganun sila, no? Hindi kasi ako po masyadong ano, hindi ako magaling makipag-socialize pa. Aha. Kasi hindi pa ako masyadong na-expose sa mga pakipagtrabaho sa ibang tao. Eh. Sa kanya lang. So, sa kanya po ako pinaka-open. Tsaka kay Kuya Jay lang. Cute. Ayun. Dapat nga hindi siya pupunta ngayon eh. Nahiya. But Hindi, thank you hindi for naman. coming. Thank you for coming. Joke lang. Yan ang buhay producer. Sanay kang mag-isa ka Mag-isa lang lang sa ako. Sa likod. studio. Oo. Ako rin naman eh. Pero, since na-expose na ako, Oo. sanay na ako. Pero, may battery yan eh. Mapapagod ka eh. Meron For talaga. sure, oo. Parang pagkatapos nito, tulog na, like that. Pero, yung iba na re-recharge eh. Makipag-usap. Meron ibang unlimited. Oh, di ba? May mga taong Yeah, I guess, Ikaw na lang yung mapapagod. Tama na. actually, that's true. Ako ganun Ito, minsan. unlimited to. Yeah, parang ako pag nakikipag-usap ako, and nare-reciprocate nila yung energy, mas ginaganahan ako makipag-usap sa kanila. Pero Yeah. syempre napapagod din naman ako, no? I'm only human. hindi rin. Oo, pero it's a skill eh. Skill Yeah. talaga siya. Parang dati hindi naman ako ganito. Pero mas pag nasanay ka na talaga, I think it'll come naturally naman. Dati introvert ako, guys. Oh. Talaga? Oo. Ngayon po, Extrovert na. Tingin Mas ko yung extrovert test. pa sa extrovert. Oo. Tama naman. Pero, ganun naman talaga. Everything is a process, di ba? When it comes to not just personality, pati music, lahat pa ng gagawin nyo in the future, di ba? And I'm sure, ang dami nyo pang goals. Sabi nyo nga na, you know, you don't feel like you're at the top. You always want to do more, ganyan-ganyan. So, ano pa ba yung mga goals ninyo, dreams ninyo na gusto nyo matupad? Like, kahit small lang, di ba? Ako gusto kong maggawa ng song for other artists. So, though nagawa ko na siya, yun, though si Justin yung sumulat nun, kami yung nag-produce nung song. Pero, ayun, gusto ko talaga, meron kaming ginawang kanta, tapos, for girl group siya, parang gano'n. Parang, tapos meron din ako nasulat na for other artists na gusto ko ibigay. Pero I couldn't find yung courage na kausapin yung artist. Parang pili ko bagay sa ito, ikaw kumanta nito, parang gano'n. Alam mo, being real, feel ko kung ako yung artist na yun, tapos manggagaling sa inyo. Feel ko hindi Gagawin ko. hindi para ikaw yung mahiya. Yeah. Hindi pa ako sanay na gano'n eh. Pero anyway, sana mahanap ko yung courage. It's a process. Sabi nila. May dream, ano ka ba? Artist na mabigyan ng song. Oo. Oswe. Wow! Nagpaparinig siya! Sino ba? Madami po eh. Pero isa sa mga tumatagos pag kumakanta, lagi ko pinapakinggan, si Adele. Oh, wow! Gusto ko po siya bigyan ng kanta. And Kahit hindi niya ako kakilala. Send email mo lang. Oh, email. Baka. You Ate never know. Adele. Ewan ko, Oo. parang, Ate Adele. kasi po, let's say sa TikTok, pag nag-scroll ka sa TikTok, ang daming magagaling kumanta eh. Ang daming, embellishment, ganyan. Pero pag nadidinig ko si Adele kumanta, sobrang napapurify ako. Yeah. Sobrang simple niya kumanta, pero yung boses niya, tumatagos. So, soul. Oo. Yun yung, siguro yun, yung parang, ano siya eh, sa dami ng isda. Siya yung parang, kasi lahat Wow. yun, gumalikot Wow. na eh, parang ganun. Gets. Yeah. Laugh trip din siya. Like as a person. Seems Oo like. nga. Si Ate Adele. Oh, si Ate Adele. Seryoso? Oo. Very ano siya, May mga comedian. videos na nakakatawa siya Oo. talaga. Para siyang stand-up comedian, Oo, ganun. as in ganung level. Ganun din siya mag-concert, parang theater lang, di ba? Oo. Raw. Intimate. Oo. Ikaw, sinong dream na i-produce mo? Wala po sa ngayon, pero ang dream ko po, maging known na producer din. Parang mga Tyro levels. Pero Oo. dream ko rin maging artist. Oo Na naman.
Pablo level. Wow! Pero yun po yun talaga, pag nakikita ko po yung mga work ni Tyro, Oo. galing ni Tyro. Idol yon ng lahat. Idol ko talaga. Grabe. Kasi hindi lang siya kaya niya po lahat, kahit anong genre din eh. Sinubok ng panahon. Sabi ko, galing na itong tao to, gusto ko maging ganito. Oo. Yun. Napakinggan niyo yung triangle niya. Favorite ko yun ever. Sino ako kumanta nun? Sila ni Yumi tapos si Jeric Medina. Tama ba? So, yung wordplay doon, grabe. Oo. Kahit ilang beses kang i-try. Yan. Ang gulo-gulo. May copyright ba yun? Galing Panoorin ko nga yun. Pero solid yun. Maganda yun. Tsaka pag nakakausap namin siya, ang dami naming natututunan din. Sir Tyro. Ngayon, dito kasi sa Philippines, parang, I don't know, or siguro dahil medyo nakabox lang talaga kami, pero parang walang masyadong session talaga ng mga producers. Oo. Usually, Laging soloist ang mga tao. hindi uso sa atin yung kunyari may artist na gusto gumawa ng song, papatawag ng Oo, producer hindi. mag-session. Usually ngayon, iba to sa producer. Oh. I didn't know that. Sa US, ganun eh. Meron No. silang lugar eh. Tapos lahat ang daming producers doon. Papasok Isang- lang sa booth. Sa kami songwriting camps. Bakit kaya ganun, do you think? Budget, I think budget. Trauma? Dubbing? Tatawa- Joke? Hindi Hindi. ko alam eh. Una, budget ng industry na hindi rin Ah. kasing laki ng budget sa kanila. Tapos, yung demand din for songs hindi kasing taas ng demand sa kanila. Nasa kanila, kahit mag-camp ka everyday, may mapupuntahan yung Yung song. song. Mm-mm. Sa atin, hindi ganun. Pero I think the nice thing is now, na-notice ko, especially sa mga younger people, na ang daming gusto maging music producer. Nung bata kasi ako, parang it wasn't really the thing. Alam mo yun, parang artist. And parang di na-realize ng mga fans or people. The music producers are very vital din sa parang music scene, di ba? Kasi, so that's really interesting to me. Na baka sana, in the future, that changes. Na parang, music producers are also just as important as artists also. Wild. Somehow wow. naman, medyo Yeah. tumataas na importance. Yeah, I think so now. Oo. Kahit saan ka magpunta, may music eh. Mm-mm. Oo. Ito lang yung hindi nung ubos talaga eh. That's so true. Pero siguro, I think, pinipili din ng mga producers na yun na sa likod lang. Ewan ko. Ako personally, minsan, ako artist ako right now, pero minsan, gusto ko sa likod lang ako eh. Parang gets naman. Gusto ko lang magbigay ng kanta or Actually. tumulong, magbigay something. Parang Nakakapagod as din a pag producer, nasa- never ko rin na-feel na gusto kong mas angat yung name ko dun sa artist. Pero that's interesting kasi both of you, kayong dalawa, Nico and Josue, parang We produce for producer other and people. artist din at the same time. So parang very siya. Di mo alam. Interesting feeling siya eh. Kasi syempre as an artist, you have to be out there. in front. Oo. Pero as a producer, you also have to be at the back. So I Oo. guess very humbling siya as being an artist producer. Oo. For sure yun din nafe-feel mo. May moments na pag may energy ka to go in front, artist ka. Oh. Lalo na pag nakapanood ko ng concert, Oo, Gusto ko biglang doon! gusto ko. gusto ko rin mag-perform doon. Nafe-feel ko yan minsan eh. Pero minsan, gusto ko rin panoorin yung concert namin kaso parang imposible ata yun. Pwede naman yun. Pero magaling yung concert nyo, to be Oo. honest. Kasi very meticulous din sa tunog. Parang gusto kong malaman kung ano yung tunog namin pag nandun ka sa FOH. Makapal. Yun yung kung may one word akong sasabihin about sa tunog niya sa concerts, makapal. Sobrang kapal. Wala eh. Energetic. 4 lang sila mag-perform pag manonood ako. Hanap ka ng Lang ng stand. dami. Oo, Oh. dub. Pero masaya mag-perform. Crazy. Yun nga, yun yung pinag-uusapan namin sa Ripple, no? Like how music affects yung lives ninyo. Not Yeah. just as artists, pero individually din. Kasi kayo, I'm sure, dami yung na-experience na bago because of music, di ba? There's so many things like going to different places, gigs, ganyan. I mean, kayo pupunta kayong Japan. Yeah. Wow! Excited ka na ba? Sobrang excited ako. Love na love ko yung Japan. Oh my goodness. Pero alam nyo, sobrang na-inspire ako nung nakapunta ako ng ibang bansa. First time ko makapunta ng ibang bansa. Hindi lang just about music but in life in general. Yes. Culture. Na parang pagdating ko dun, pwede pala tong ganito. May ganito pala. Pwede palang yung bus dito po nag-i-stop. Pwede Sa pala tamang yun. tigilan. May train pala talaga. Like, Pwede oo. palang may sidewalk. Parang gano'n. Tama, pwede pa pala walang maglakad. traffic. Oo. Sabi ko, pwede pala yun. Mm-mm. Na-inspire ka life in general. Tapos parang ever since din parang gusto ko na rin tulungan. Parang syempre industry we're thriving kumbaga. Gusto ko ayun sa Korea, 'di ba? Nagkaroon sila ng K-wave na tinatawag na parang from music, culture, food,
parang nakilala lang buong mundo. Gusto ko ganun Oo. mangyari sa Pinas kasi very so rich crazy. naman ang Philippines. And kaya natin. Oo. Mm-mm. Ako naniniwala ako dyan darating yan. Yes. Pero habang hindi pa, trabaho muna tayo. Sige muna tayo dito. Trabaho muna tayo lahat. Buuin muna natin yung industry dito. Oo. Oo. So, Saya. napaisip tuloy ako, like, what it would be like, no, pag nangyari talaga yun. Like, F-wave. oo, F-wave. Wave. Fallon. Ay, oh my God. Pero ano siya collective effort siya Oo. Yes, tama. Dapat magkaroon din ng urge lahat. Siguro yung mga nasa namumuno na gawin yung ganong bagay. Mm-mm. Kasi kung para mag-stay tayo dun sa what works. Oo. Parang wala talagang improvement. Pero I think we need to level up the game talaga. That's so true, actually. Pero I think kaya talaga. No? Acting-wise, medyo yes. sumasampa na tayo. Even music-wise, feeling ko, the fact na pupunta kayong Japan, you're touring Actually, all around the If world. there's anyone na globally I mean, kilalang kilala, it's you guys. So, and especially when I was young, parang that didn't seem impossible. possible yet at that Gets, time. Gets, parang, I don't know, it's interesting to see yung fans from yung local na place talaga. For example, Americans be fans of Yeah. music of Filipinos. Parang, it felt very weird. I mean, not possible Pag nagtutour before. ba kayo, pagdating nyo doon, medyo exclusive ba to Filipinos yung nanonood or malaking part din yung locals from that place? Hindi. Nung first tour namin ganun. Mm-mm. Pero this second tour, meron kaming city na pinuntahan, mas madami pa yung Yung Yeah. taga doon. locals kaysa sa mga Oh, Filipinos. exactly. Good Ibig nga sabihin, ako. tumatawid. Yeah. Parang may mga nakikita akong TikTok dati na of for example, Americans, I think, na fans na 18, ganyan. Tapos, nagbe-video sila, who's your bias before the concert? Then, who's your bias after the concert? And I was like, that's so crazy. As in Parang American na American. sila. Oo. So, I was like, that's so cool. And to see it parang starting and Yeah. hopefully more in the future would be very, very exciting. Tsaka pag kumakanta sila ng Tagalog, di ba? Nakakatuwa, no? Nakakatuwa talaga kahit medyo balubaloktot. Tapos yung accent cute. Oo. Yung yung effort ba na Oo. aralin yung kanta tapos sa uluhin. Sobrang yun, yung kuwari sa crowd. Feeling ko, alam din to ng mga artists na parang syempre pag tumutugtog ka, okay yan. Oo. Pero pag sinasabayan ka ng Pag mga nakita tao, mo sinabayan ka, iba heaven yun. yung feeling na No. gano'n. Parang ka nililipad nung Oo. nung crowd eh. Tapos may kanta ka, yung Tagalog na lyrics ng kanta kahit hirap na hirap sila banggitin. Sinasabayan. Oo, sinasabayan. Kahit nga mag-murmur lang sila ng kasabay ng melody. Mm-mm. Yan yung sobrang natuwa ako nung nag-tour kami. All Mm-mm. over the world. All over the world, US na pala. No, pero yun nga, doon natin makikita na music is much bigger than what you think it is. Diba? Mm. Parang for all of us, music, I mean, pati sa amin, Yeah. music is a big part of yung mga ginagawa namin. And to see yung determination ninyo throughout everything, sobrang nakaka-inspire. Not just for us, but for everybody listening and watching then. So, grabe na-inspire talaga ako. Happy. No, I'm happy. Kasi, yun nga, it's so easy to parang, alam mo yun, be complacent eh. Madali talaga. Yeah. Diba? And it's also easy to say na, determinado ako and not do anything. Diba? Sobrang, That's true. diba? Sobrang dali nun. But to see you guys na actively working, kahit na nagpapahinga kayo, music pa din yung nasa isip ninyo. Ano excuse ko? Wala. So, dapat ganun din tayo. But before we let you guys go, may message ba kayo to anybody that's struggling, no? With Yeah. yung parang, kasi burnout, very real, di ba? Not just music. Anyone who's struggling in life. Tama. Work. May message ba kayo for them? Stream determinado. Nandun daw yung sagot. So, just determinado. Yung siguro, the struggle is real. Oo. Pero iba yung meaning sa akin ng the struggle is real eh. Mm. Kasi right now, parang yung struggle ko, nagiging way ko para makilala. Yes. Kasi ba, sumusulat ako ng kanta. Let's say sa SB. It's a painful experience, pero nilagay ko siya sa kanta and nakarelate yung mga tao. Yeah. Nakilala ko dahil dun. So, parang embrace the struggle kasi andyan naman yan. Mm. Pero hindi naman yan forever nandyan. So, parang push and pull lang siya. Parang feeling ko, it's part of life and we all need to accept it. But, yun lang, mag-focus lang siguro dun sa mga positive things din na nakikita na
Naglag. Naglag eh, no? Naglag. Naglag eh. Basta mag-focus sa mga positive things din. Kasi, yun nga, parang mga parents natin, yung mga friends, sobrang important yan sa buhay natin. Aha. Na baka pag nandun na tayo, nawawala sila. Yun lang. For sure. Ikaw, Josue, may advice ka ba? Siguro po yung sa mga gusto lang rin mag-start ng music kasi parang para sa akin po ang naging pinakamahirap doon yung pinakauna kong ginawa na kanta. Yes. Parang pag hindi mo na siguro ang tagal ko po merong hinandang first song, ito una kong song. Pero ang dating pala in-overthink ko lang. Kahit pala ano yung labas mo dapat. Basta lang maganda yung labas mo. Kumbaga pinaghirapan at saka Basta mahal mo yung nilabas mo. Yun po yung siguro parang 2020 pa lang 2018 pa lang meron na po akong song na nagawa. May instrumental na rin. Pero nakapaglabas ako parang pinush niya pa ako noon. 'Di ba? Yung akala. Siguro 2020 na yun. So, yun lang po sabi ko. Yung first step, kailangan yung i-take para magtuloy-tuloy yung biyahe. Yun lang po. Galing. Yeah, that's true. And yung beauty is in the struggle, no? Sabi nga ni J. Cole. Sabi ni J. Cole. Shout out. Ay, favorite ko yun. Favorite ko yan. Shout out to J. Cole if you're watching. There's beauty in the struggle. Ugliness in the success. Ugliness in the success. Nakatattoo yun sa body ko. No, it's true though. It's true though. I have love yours somewhere. No, pero true yun. Kasi minsan, doon tayo nag-grow. That's where we learn. And boring naman ang buhay kung, walang medyo spice every now and then. And we appreciate the good things and the good times because we have struggles sa buhay. Thank you very much. Anything you wanna promote? Oo, gusto nyo i-promote. Ayan, stream. Stream, eto na yan. Stream Determinado. What else? Nakala. Tsaka yung performance video up na yun. Na napakaganda. Tapos ano po pala, meron din kaming performance sa Circus Music Festival sa May 4 na yan. So maraming artist po doon na feeling ko mawiwindang. Andiyan si Rico Blanco and others. So sobrang excited na po ako. Sana po makapanood po kayo. Yes. Tapos ano pa ba? Ay share ko lang po na po ako ngayon parang our Philippine Music Ambassador po. Yes. Ayan. Sabihin ko na rin, ayun lang. Nag-flex lang. Oo, hindi po. I mean, syempre, di ba, kung mayroon mang time movement na gusto supportahan, yun yung pag-save ng world natin. So, yun naman po, hindi naman kailangan malaki o maliit and anything na effort or action towards saving the world. Let's go. Okay po yan. Gawin po natin yan. Ayun lang po. Yes. Solid. I love it. That's your sign, guys. That's your sign. No, I love it. Pero yun nga, ang dami yung ganap individually also and we're so excited. How about SB? Can we look forward to anything? Madami. Ay, meron po yan. Meron. Definitely. Wow. Kasi po pag nare-remind ako sa SB, nare-remind yung mga kailangan kong gawin. Ayun lang po. But yes, they'll be on tour in Japan. Japan, yes. So, see you guys there. There. Nandun ka rin nun. Yes, very, very, very much looking forward na kami sa gagawin ninyo in the future. So, we can't wait. So, thank you, Josue and Pablo, for joining us. Thanks, guys. Thank you for What a great inspiring. Thank you for inspiring me and Nico and everybody watching and listening. So, salamat maraming salamat.